Nagmistula pong dinisown mga kababayan at parang sinuka nitong si Camille Villar, etong ating presidenteng singagwa. Dahil taliwas daw mga kababayan sa kumakalat sa mainstream media na ang pinasalamatan nitong si Camille Villar ay si BBM sa halip na si VP Sara, ay hindi po totoo daw yan mga kababayan. Kahit pa i-review nyo daw ang kanyang sinabi doon sa speech sa kanyang proclamation. Nataranta pa nga daw siya noon mga kababayan at hindi niya nabanggit si VP Sara. Pero wala rin daw siyang ibang binanggit na politician mga kababayan. Ang kanyang pinasalamatan doon ay ang kanyang pamilya at ang mga butante niya. Pero nilinaw niya na nung bumaba daw siya mga kababayan doon sa podium at in-interview siya ng mga media, ay doon niya pinasalamatan si VP Sara. Yung pamilya Duterte, wala nang iba. Ibig sabihin mga kababayan, hindi niya pinasalamatan si BBM at ang bagoong Pilipinas na kumupkup sa kanya nung una at inilibre pa siya mga kababayan sa mga sorties nila. Oh, bakit kasi magpapasalamat kay BBM? Sa halip na nakatulong si BBM sa kanya mga kababayan inapahamak pa siya. Mamuntikan pa siyang matalo dahil kay BBM mga kababayan. Kung hindi lang dahil kay VP Inday, hindi yan mananalo si Camille Villar mga kababayan. Sa kanya pala kinuha yung pangalan na Camellia Subdivision. Panoorin po natin ha. Yung mga observers kasi, Senator Camille, they are very sensitive, especially yung mga Duterte diehard supporters, yung mga tinatawag na DDS. Many have observed at that time during your victory speech last Saturday na dahil sa speech niya una mga kababayan, wala kasing mention kay VP Inday Sara Duterte. Kaya tumaas na medyo ang ating kilay doon Pero may nakita pala tayo mga kababayan na pagbaba niya, in-interview siya, andun, pinasalamatan niya si VP Inday at ang pamilya Duterte. Parang hindi mo daw na-mention yung pangalan, yung when you express thanks to those who help you during the election. Si Vice President Sara at saka yung Duterte family. And what has been circulating in the social media na kayo daw po ay mas nagpapasalamat pa kay BBM. In fairness mga kababayan, parang fake news yan. Bali hindi niya pinasalamatan talaga si BBM mga kababayan sa proclamation. Tingnan nyo. Walang ganyan. So that's why, could you possibly share with us the reasons behind this? Pakinggan niya. Alam niyo po, actually, nung speech ko po, kung panonoorin niyo yung proclamation speech ko, pinanood na namin. Po akong napasalamatan. Yung bumoto sa akin, saka yung pamilya ko. Yun lang ang pinasalamatan niya mga kababayan. Wala siyang politician na pinasalamatan. Except yung father niya, di ba, si Manny Villar. Pero hindi na yung politician. Yung mga botante at saka mga bumoto lang niya. Kasi una, pag-akyat ko po doon, nakalimutan ko po yung parang gusto ko, na-overwhelmed. Overwhelmed. So actually, pero later on, pinasalamatan niya si Sara at pamilya Duterte. Except kay BBM mga kababayan. Aruch. hindi kong napanood niyo po, wala po akong napasalamatan kundi yung bumoto sa akin at yung Panginoon at yung aking pamilya. Kasi talagang sila po talaga ay talagang gusto ko magpasalamat talaga noon sa, ang naiisip ko lang po yung aking papa dahil ang hirap po ng pinagdaanan ko. That being said, pagbaba ko po, talagang kung meron man po akong pasasalamatan initong eleksyon na ito, yun po ay si VP Sara at ang pamilyang Duterte. See? Nakalinyada sa bagoong Pilipinas mga kababayan sa makatuwid nung umalis pa nga siya at inadapt na ng Pilipilaban. Gusto pa rin kunin ng taga bagoong Pilipinas na kasali yan sa bilang sa nanalo sa amin. Bakit hindi pinasalamatan si BBM at si Sara ang pinasalamatan, Aber? O galing na ito mismo sa kanya ha. Malinaw na mga kababayan ha. Nagpasalamat siya kay Sara. Wala nang iba. Lalo na po si Bibi Sara. Dahil may mga... Lalo na si Bibi Sara. Bilang taga-suporta. So, sana po hindi na nila po gawing politika. Ang mga taga-bagoong lang naman mga kababayan ang gumagawa ng issue niyan panahon na po na iyon. Ang pinasalamatan ko lang po talaga ay si VP Sara. Eto malinaw na. Ang pinasalamatan lang may lang niya ay si VP Sara. Yung pagbaba ko po dahil na-overwhelmed po ako. Sana po hindi na po nila... Si BBM, paano na yan?
Yun po. Ginigipit ang kanilang negosyo, mga kababayan ng mga Villar, yung prime water. Paano ka magpapasalamat niyan? Ganyan maglaro ang mga BBM, mga kababayan. Kung kalaban ka nila sa politika, gigipitin ka. Tapos ngayon, magsasabing, ceasefire, wala na, o dapat magkaisa na ang kaisa mong buka mo. Budol. Pinanood niyo naman po yun po siya. Kasi yun naman po talagang nararamdaman ko sa aking puso. Dahil naging emotional ka kasi. So, you were overwhelmed at that time. Ako nga po, Attorney Russell, hindi ko na po matatapos. Talagang nakatingin na lang po ako sa papa ko. Sabi ko, nakakahiya po, umiiyak ako, hindi ko po matapos. Pero talagang hindi ko po mapapalampas yung moment na hindi ako makapasalamat kasi hindi naman po natin nakakalimutan yung mga tumulong po sa atin. At masasabi ko po sa iyo at wala na po akong sinasabi na iba kahit may makausap man ako na ang taus-pusong pasasalamat ko po ay sa pamilyang Duterte syempre. Pamilya Duterte. Paano sa pamilya Marcos? Ayaw mo? Lalong-lalo na kay VP Sara. Dahil may ibang sektor po na parang nagduda sila if you have felt any political or business pressures. Tumaas ang kilay ng ilan mga kababayan di ba? Siguro yung hindi nakakita ng interview niya sa baba. Kahit tayo nung una, bakit hindi ka napasalamat kay VP Inday na siyang napapanalo sa iyo? Pero yun pala mga kababayan, nagulo-gulo ng isip dahil pressure, first timer mga kababayan ay na-pressure doon sa harap. Pagbaba, binanggit na niya si VP Inday. We have influenced how you expressed your public gratitude to those who supported you. Hindi ko po siya inisip na ganun, Attorney Rufil. Wala po akong inisip na politika or anuman noong pag-thank you ko po. So, paumanhin po kung hindi nila na yung pasasalamat ko. Did the endorsement of VP Sara really matter to your eto na ha. Eto na. victory? Opo. I think wala po ako dito ngayon kung wala po siya. Hindi siya mananalo mga kababayan, aminado ha, kung wala si VP Sara. So napakalaking tulong talaga mga kababayan at napakalaking utang na loob niya kay VP Inday Sara Duterte dahil sa pag-endorso. Although hindi natin siya binoto pero napakaraming millions pa rin mga kababayan ang bumoto sa kanya dahil sa endorsement ni VP Inday. Saan kayang part ng Pilipinas? Hindi ko po kakalimutan. Maybe sa Mindanao ba or sa Visayas ang pinakamalaking tulong or in Luzon? Para sa akin po sa buong all over the Philippines na mga Duterte supporters na nakumbinsi ni VP Sara. Pilipinas dahil marami pong nagmamahal kay VP Sara at sa pamilya Duterte. Dahil sinabi ni sa kay BBM, wala bang nagmamahal kay BBM? Hindi ka kayang ipanalo ng mga supporter ni BBM? Akala ba namin majority ng mga Pilipino daw ay BBM supporter? Ayon sa kanilang guni-guni mga kababayan. Sinabi ni Senator... Hindi ko na po sinespecify. Pero ngayon, anong reaksyon ninyo, Senator Camille? Yung sa alyansa, parang nag-blame nila yung campaign manager dahil 20 billion daw yung gastos ng alyansa. Pero 20 billion? Parang kunti lang niya nakasurvive sa alyansa group. Ngayon, sinabi ni Senator Lacson, saan galing ang pera na yan? Totoo ba yung figure na yan, 20 billion? Kapag galing yan sa kaban ng bayan dapat mayroong managot niyan mga kababayan. Hindi ginagamit sa kampanya yung dapat na taxpayers money. Na talagang nilampaso daw yung alyansa party doon sa Mindanao area dahil sa impeachment at saka yung pinadala si Presidente Duterte sa Dahig. Could you give a comment about that? Sa akin naman po, hindi ko pa po nakikita. Hindi ko pa po nakikita ang... Kasalanan niya ni Lacson mga kababayan. Kanya yung term na nilampaso. Mga resulta, hindi ko pa po siya masyadong... Pati nga si Pacquiao ng taga Mindanao, nalampaso doon mga kababayan. Hindi nanalo si Pacquiao sa Mindanao mga kababayan all over. Yung kabuuang boto ng Mindanao. Outside the Kulambo, si Pacquiao. Napagtutugunan ng pansin yung mga sinasabi ng iba. Pero kasi para po sa akin talaga, naging malaking tulong po sa akin at ang suporta niya ni VP Sara Duterte at ang kaya wag kang mag-pride doon, Camille. Hindi lang sa pag-endorso, kung hindi dun sa mga panahon na marami pong naninira sa akin, dun sa panahon po na... Sana patunayan mo na genuine ka talaga. Dahil simulat sa poll pa lang, meron na kaming duda sa'yo. Bakit in the first place, andun ka sa Bagoong Pilipinas na line up? At nung mababa ka sa ranking, lumayas ka. Nagpatulong ka kay VP Sara. Yan pa lang mga kababayan, red flag na, pero sige, we will give you a chance. Patunayan mo para tuluyan na mawala ang aming duda. Marami pong
Pero ang sigurado lang mga kababayan, hindi na ito didikit kay Ngagba. Wala na. Sinuka na niya eh. Hindi nga yung pinasalamatan. Kumbaga, umaapi sa akin. Wala na po akong ibang word. Ay binigyan niya po ako Bakit ka inapi? Dahil nakijoin ka sa Bagoong Pilipinas. Yan ang katotohanan. ng lakas ng loob at hindi niya po ako iniwanan. So, dun pa lang po ay talagang hindi ko na po makakalimutan yun. So, hindi ko na po alam kung yung ang aaway ng iba. Eto mga kababayan sa 2028. Wala nang makiline up dyan kay BBM mga kababayan. Although andun sa kanilang lahat ang resources, baliw na lang ang makiline up dyan. Yung mga politika ng iba, para sa akin yun po yung mahalaga at hanggang habang buhay hindi ko po makakalimutan yun. Tandaan namin yan ha. Tandaan namin yan. Pero Camille. totoo ba yung issue po, yung pinadala si Presidente Duterte sa Daheg at saka yung impeachment ni VP Sara talagang naka-affect po sa mga surveys? Dahil si Senator Lacson na nagsabi na mayroong mga blames na nangyari ngayon sa Alyansa Group dahil 20 billion daw yung gasto. Pero kunti lang yung nakasurvive. I-blame nila si nabutas Congressman Tobias Tiangco, yung campaign manager, dahil sa nangyari. But Tiangco also said na hindi naman it's beyond our control dahil sa impeachment at saka yung pinadala si Presidente Duterte sa Daheg. Naka-affect daw yan based on surveys. Totoo ba yun, Senator Camille? Talagang issue yun? Talagang Totoo. Yan naman talaga. naka-affect sa... At isa pa, si BBM talaga mismo, sabi ni VP Inday, ang may problema ay si BBM. Siya ang the weakest link dyan sa alyansa mga kababayan na nakahila sa kanila. Especially in Mindanao na nilampaso daw yung mga alyansa candidate sa Mindanao, yung ni-impeach nila si Sara at pinadala si Presidente Duterte sa Daheg. Titingnan ko po kung ano po yung nangyaring resulta. Pero syempre talagang mahalaga po sa sambayan ng Pilipino, naging mahalaga sa kanila yung impeachment at yung oo naman po, yung mga nangyari po sa pamilya Duterte. As to the politics, hindi ko pa titingnan, pero mahalaga po yun. Dahil iba daw yung surveys last year, sabi ni Senator Lacson, yung sa Alyansa Group, dahil nasa Alyansa yung lahat na makinarias at saka 20 billion ang budget. So iba yung... hindi ko po alam yung hindi ko po... Nagpapaniwala kasi sila sa survey mga kababayan. Wala natin ang legitimacy yung survey na iyan. Sa lahat ng survey mga kababayan, wala yung si Pagpag at si Kiko Pangilinan. Bakit biglang pumasok? So ano na ngayon, survey firm? Dapat siguro ipagbawal na yan mga kababayan dahil mind conditioning Hindi ko pa po naririnig yung sa budget and hindi ko pa po naririnig kung anong survey yung pinag-uusapan nila at kung ano po yung sinabi ni Senator Lacson. Pero para sa akin po bilang isang kandidato, nagkaroon ng epekto yan kahit anumang panig ka nanggaling, kahit anong panig ka man nanggaling, nagkaroon ng epekto yan sa opinyon ng taong bayan kasi mahalaga naman po talaga. Sige. Pero babantayan natin. Ito si namesake ng Camellia Homes mga kababayan. Camille Villar. Sa kanya kinuha yung pangalang Camellia Babantayin natin ito ha. Kung ano ang kaliskis dito dyan sa Senado mga kababayan. So anong masasabi niyo dito? Post your comments below.